Hi, hello, good evening sa lahat. Lalo na sa Massive Pro. Magandang gabi sa inyong lahat. Magpakilala muna po ako. Ako nga po pala si RC Adani, isang OFW dito sa bansang Kuwait. From Mindanao po ako, Zamboanga del Norte, probinsyana. Mhm. Isang single mom, dalawang anak. So ngayon nandito ako sa bansang Kuwait. Ngayon, bakit nga ba ako nag-abroad? Bakit ba nakarating ako dito sa lugar na to? Dahil gusto kong masuportahan ng anak ko. Dahil nga sa single mom, wala ka namang income sa atin na medyo kalakihan. So, kailangan mo na malaki-laking income. Ngayon, first time ko dito sa Kuwait, sa bahay ako nagtatrabaho after 6 years. Binigyan ako ng amo ko ng release. So, nakahanap ako ng trabaho sa labas. Kaya, ang work ko ngayon, nag-work ako sa salon. Um, Hindi din madali ang mag-abroad kasi nga, lahat ng pinapadala mo, hindi mo naman makikita. Hindi mo alam kung sino gumagastos, kahit na maliit pa yung mga anak mo, malaki ng gasto. So, sa 6 years ko sa bahay, nagtatrabaho, lahat napunta yan sa anak ko. At alam naman natin noon na hindi naman masyadong mahal ang bilihin. Pero nakapagtataka lang na bakit ganun yung nangyayari. Alam mo, hindi mo talaga maisip, no? Pumunta ka sa ibang lugar para mapabuti yung kalagayan ng mga pamilya, anak mo. Pero ang nangyayari, lalong miserably ang buhay. So, inano ko na lang, tawag dito, nilagay ko na lang sa isipan ko na hindi pwedeng ganito na puro bigay tudo ba na wala ka nang iniwan sa sarili mo. So, yun na nga, um, after ng nakalabas na nga ako ng bahay, sa labas na ako nagtatrabaho. Noong 2018, nagbakasyon ako. After 1 year yata yun, basta pandemic time, nagkita kami ni Coach Roland sa Facebook. Siya po ang nag-repair sa akin dito. So, first time, siyempre, hindi ko naman alam ang internet, online. Wala akong kaalam-alam dyan. So, ang ang ginawa ko lang, inaral ko lang, tinuruan ako ng mentor ko ni Coach Roland. So, hanggat sa natuto ako, konti, konti lang. Um, Panay pasok ako sa Zoom hanggat sa sabi ko nga, bakit hindi ko gagawin? Para naman to sa akin. Kasi pag nagtatrabaho ka, na wala kang kagabay sa buhay mo na paano pangangalagaan yung pinaghirapan mo sa ibang lugar, sa ibang bansa. Wala, useless lang. Uwi ka ng Pilipinas, wala din. So, ang ginawa ko, tinatry ko nga. So, hanggat sabi ko, oh, maganda naman pala to. Kasi nga, dalawang beses naman din ako na-scam sa mga ganyan, online. Yun naman, iba naman yun. Kasi nga, yun, parang tutubo yung pera mo. Pag uwi mo ng Pilipinas, depende sa'yo kung ilang taon mo. Ah, ang ang kontrata nyo na makuha. Walang product na maibalik sa iyo. Basta yun lang, pangako na sa isang,
Magkano ba yung ano nila doon sa 10,000? Magkano ba yung tubo nila doon? 5% ba? So, pumayag naman ako. Ang linagay ko naman doon 1 year kasi bala ko nga uuwi. Oh. Nako, wala pang 1 linggo, nahuli na yung kapa. Ayun yun. Tapos meron din dito, parang ganito din, nag-invite ka ng mga tao. Pero walang product. Wala din. Ah, pag nakapasok ka ng 4 na tao, ganun yun, hanggat sa mag-exit. Exit lang tawag doon. Wala din. Nag-exit nga ako, wala naman akong nakuha. Pahirapan pa ibalik sa akin yung pera ko. Kinukuha ko talaga. Ngayon, dumating si Coach Roland, yun na nga, sabi ko nga, hindi ko alam yung mga internet. Ayun, okay, pag-aralan ko para matutunan ko paano. Okay, hanggat palagi ako tinuturuan ni Coach Roland. Hindi nga ako marunong mag-download ng Zoom. Ayun na nga, hanggat sa sumali na ako, hanggat ang ginawa ko. Nakasali ako ng ilang buwan ba yun? Mga 3 months yata. Sabi ko, ito na yun. Sabi ko, ito na yung ang kapalaran ko na aahon sa buhay ko. Ginawa ko, naghiram ako sa amo ko ng pera para maka 15 account ako. Kaya 15 account ako, tapos yun na nga, nakita ko, kumita naman din ako. Sabi ko, uy, okay to ah. Tapos may awards ako, worldwide, tapos overall worldwide, tapos Eagle Clubs. So, hindi na masama, ano, may mga product ka pang maibalik sa'yo. So, sa mga OFW, no, ano ko lang, no. Palagi naman to ina-advise ng mga nag bigay ng payo dito, no. Hindi lang ako. Karamihan na ano dito, na binigyan ng chance na magsalita dito sa Massive Pro. Binigay namin yung best namin na kung ano yung naranasan namin sa abroad. So ito na nga, tumanda na ako sa abroad, wala pa rin akong naipon. Ngayon, puro resibong ipon ko. O, di ba? Ang saya. Ngayon, dumating itong company, sa Coach Rola, dumating itong Massive Pro. So, madaling salita, ito na nga ako, sumali na ako. Naka-awards ako dito. Ah, kung ano-ano na mga awards na dumating sa akin. Sa likod ng awards na yan, may pera yan. Hindi ka naman pwedeng maka-awards na walang pera dyan. Ganun lang. So, ang ma-advise ko lang sa mga OFW natin na katulad ko, habang nasa abroad kayo, mag-invest kayo. Dahil dumating ang panahon na kahit mabait kayo sa amo nyo, kung pinapaalis na kayo ng amo nyo, wala kayong choice kung hindi umuwi ng Pilipinas. O ano, pag uwi nyo ng Pilipinas, wala din. Wala kayong naipon. So, yun lang yung palagi ko sinasabi kasi nga, ranas ko na eh. Dumaan ako dyan. Kaya, inano ko talaga, pinurso ko talaga tong opportunity na to na dumating sa akin. And, dahil nga, sa panahon ngayon, hindi mo alam. Ngayon, okay kayo ng mga amo mo. E paano yung mga kasama mo na mga sip-sip sa amo? Paano pag siraan ka? O, di ba? Papauwiin ka ng Pilipinas. Ngayon, makita mo tong opportunity na to na Pro. Sasabihin mo, wala kang kapital. O. Ngayon, may kapital ka, umpisahan mo na. Kasi nga, ito lang yung negosyo na walang makakuha sa'yo. Hindi ka isisante.
kahit naman mag-ano ka, yung account mo nandyan ka pa rin. Pwede kang bumalik, pwede kang magpahinga, pero wag kang huminto. Ang gawin lang natin, makinig at sumunod sa mga mentor. Yun lang yung gagawin natin. So, yun nga, mga kasamahan ko dito, sinasabihan ko sila, ah, ayaw nila kasi um, ayaw nila yung kumakausap ng tao. Wala namang masama, kausapin mo yung mga tao, i-share mo lang yung negosyo, di ba? So, hindi ko naman din pinilit. Sabi ko, wala naman sa pilitan. To nasa iyo kung gusto mo. Kung iniisip mo yung kalagayan mo, pagdating mo ng matanda ka na at wala ka nang mapasukan na trabaho, o di ba? At least may backup ka na negosyo mo, pagkakitaan mo. Hindi ka naman problema, naku, pagtanda ko, paano na to? Wala akong extra income pagdating ng Pilipinas. So, yun yung inaalaala ko. Siyempre, lahat naman tayo tumatanda eh. Hindi natin masabi kung kailan tayo bigyan ng Panginoon na hindi mo na kaya magtrabaho. Wala kang pera, walang mag-aalaga sa iyo. Yun yung punto ko diyan. Sa mga baguhan, sa massive, yun lang po yung gagawin natin. Makinig at sumunod tayo sa mga mentor natin. At alam naman natin ang pinasukan natin na negosyo. Yun lang yung paraan natin. Yun lang yung sundin natin. Kung anong sinasabi ng mga mentor. So, siguro hanggang dito na lang yung sasabihin ko, Coach. And karangalan ko rin na nakapagsalita ako dito. Thank you, Coach Roland, na binigyan ako ng opportunity na magsalita dito. Sa lahat ng masave, maraming maraming salamat. Laban lang tayo at huwag tayong tumigil. Huwag tayong sumuko. Pagpatuloy natin kung alam naman natin na para sa atin to. Para sa kabutihan natin in the end of future. Para sa future natin to. Hindi lang sa atin, sa pamilya natin. And hanggang dito na lang, Coach. And gusto ko magpasalamat sa mga mentor kay kay Mentor Art Saplot and kay Coach Dian Balanay and kay Coach Joy Ganuhay and sa mentor ko na si Coach Roland Malasarte, and thank you so much sa inyo and God bless sa lahat and good night. Thank you, Coach. Back to you, Coach Roland.